Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Amir from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin yung July 27 to August 2. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din, Taurus, sa inyong nakakataba ng puso ng inyong mga comments. Siyempre, salamat. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Yung sa general reading, Kabayan Taurus, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit na sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin isipan, energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. If this is your energy, it's good. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Energy ni Taurus this week. Okay. Energy mo this week. This week, ang nakikita ko sa iyo, energy mo. Teka lang, punat ko yung pa ako. Emotions. Yan, may mga lungkot, puot, stress, depression. Umagalaw yung ating kasi hindi ko siya Phoenix. Ganyan lang siya. Sinabit ko lang. Parang sinabit ko lang siya sa stand. Ganun. Yun ang nakikita ko sa iyo. May mga bagay o sitwasyon na may stagnant ka. Sa iba sa inyo, stagnant kayo this week. O kaya is yung mga bagay na pipikein mo yung feelings mo, pipikein mo yung nararamdaman mo, ganyan. Kunyari, masaya ka, pero deep inside hindi, mga ganyan. Kumbaga, andun yung, sa iba is may mga dramatic situation or feeling emotions situation. Marami, ang energy mo, nakikita ko dito, also you're feeling stuck in a situation or andoon yung, ang tawag dito, dissatisfaction. Ganyan. Iba dito, maboboard kayo, o naboboard na kayo, ganyan. May pagka-boring, boring yung situation, mga ganyan. And may mga parang andito kasi sa sitwasyon mo na may mga bagay o sitwasyon na hindi mo pa siya kaya i-let go, i-withdraw, or mag-move on. Hindi mo pa kayang, or someone into your life, hindi mo pa kayang tumahak ng iba, ng bagong destinations in life. May tao rin dito na nagsisinungaling. Yung iba, kung tutuusin dito, yung iba, out of control. Yan. May mga out of control situation ako na nakikita. Siguro, sabi ko nga sa iyo, may mga bagay na bad timing, kanya may mga bagay o sitwasyon na pwedeng ma-delay or ma-cancel sa iba. May mga situation na gagawin mo, kumbaga, imbis na gawin mo siya ngayon, ipapagpabukas mo pa siya. Ganon. May mga rejection din. May mga bagay na magiging slow yung movement o yung action o yung decisions parating. Medyo stressful itong yung situation ng iba dyan. Parating kay Taurus. May makikipag-communicate, ikaw ata makikipag-communicate or someone. May communication na matatanggap, maaring sa anak mo, sa kapatid mo, or sa mas nakakabata sa iyo. Ganyan. Sa karelasyon pwede rin. Parating din sa iyo, may mga iisipin ka raw May mga sisiyasapin ka, may mga maghahanap ka ng solutions, paano mag-umpisa, paano umpisahan, paano gawin, paano ganun, may mga ganun sitwasyon. May mga, you want something recovering, siguro may mga i-recover ka, or you are recovering from a difficult situation. Sa iba sa inyo, may mga gusto ka i-develop, may mga gusto ka i-improve, may mga pupukusan ka, di sa may parating sa'yo. May tao na pasaway. I hope hindi ikaw. May tao
Sa iba dito, pag-aalinlangan o pag-aalangan. Maari din na may taong kaduda-duda o may pinagdududahan ka o may taong nagdududa sa iyo. Sa iba sa inyo, maririmanize, may mga maalala do kayo or maaring may mga mamimiss kayo. Pili ka lang doon sa isa na mga past situation in maaring maaring anak mo, maaring kapatid mo, maaring karelasyon mo, maaring asawa mo, ganyan. You're reminiscing a past situation na hanggang ngayon, na-hold ka pa nun. Maaring ganun. May taong immature, may taong careless, and then also, iba dito is parating, hindi ko lang alam, siguro, ang parating dito, may tao dito na iniisip ka niya, hindi ko alam bakit siya natatakot sa'yo, hindi ko alam why. Nagkakaroon siya ng hesitation to contact, para kontakin ka niya, or kausapin ka niya. Yun ang nakikita ko dito. Hindi ba masakit yung tiyan mo? O may taong may sakit sa tiyan o may sakit sa bandang tiyan? Meron ako nakikita ng gano'n. Huwag niyong pabayaan yung sarili niyo, ha? Sige natin ang dapat na iwasan. Teka lang. Yung iPad natin. Okay. Nabisi ang ate, no? Pasensya na kayo, ha? Tingnan natin ang dapat iwasan. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung yung nakaraan. Kumbaga, it's done na yun no? It's time to leave the past, or it's time na rin na i-closure mo yun, or it's time na rin, iwasan mo na lang yun. Kumbaga, kailangan na rin na mag-move on, di ba? Iwasan mo, hindi naman masama. Siyempre, hindi ko naman sinasabing masama. Pero siguro kung magkakaroon, halimbawa, kung it comes sa relationship, hindi man siya naging maganda o hindi man siya naging maganda, siguro is need to accept. And kailangan din ng lesson, di ba? Ang sinasabi dito. Iwasan mo yung nagtaka ako dito sa card mo Kasi hindi ko siya dito ko nakapokus Dito sa dalawa, tsaka dito, parang nagtaka. Okay, iwasan mo yung mga taong gagamitin ka. No, o yung mga taong manggagamit. Or kung ikaw ito iwasan mong manggamit ng tao, di ba? Kung ikaw ito yan. Iwasan mo, iangat nga natin para medyo, yan. Iwasan mo, yun nga, mga taong manggagamit, mga tao na makasakim o makasarili, syempre, iwasan mo rin yung chaos or hindi ka magkaroon ng pag-organize sa pera mo, kumbaga mas maraming lalabas, hindi mo may isip yung future, ganyan, isipin mo rin, syempre. Kumbaga kailangan din mo rin kasi na mag-ipon ng pera. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng pag-analyze or magkaroon ng strategy in any situations in life, lalo na pagdating sa pera, no? Pagdating sa pera, sa trabaho, ganyan. Iwasan mo na mawalan ka ng plano, yung frustration, iwasan mo yung mga taong hindi ka pahalagahan, hindi ka i-value or mga gagamitin ka lang. Iwasan mo na hindi ka mag-trust sa intuition mo para hindi ka ma-scam o maloko. Iwasan mo masyadong maging mabait. Hindi ko naman sinabi na maging masama ka. Okay lang minsan na mag-say no. Ito, iwasan mo yung mga chaos, ganyan. Yung ma-4 of management ka or yung makipagkumpetensya ka sa mga bagay o sitwasyon. Halimbawa, yung kapitbahay mo ay may bagong karaoke, yung kapitbahay mo nagpagawa ng ganito, huwag ka na makipagkumpetensya, hayaan mo lang siya doon. Sample lang yun yung kaibigan mo may bagong iPhone, gusto ko rin ng iPhone, syempre. Hindi na kailangan yun. Hindi mo na kailangan isipin yun. Hayaan mo siyang, at the end naman, at the end, yung tao na yun, magiging baliktad kayo. Ikaw successful, tapos siya
nasa baba, o di ba? Ano lang yun, isipin mo is yung future mo, hindi yung ngayon. Love, tingnan natin yung love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, Taurus in love this week. Uy, ulala. Ano yan? Tabi ka dito, tabi ka dyan. Hindi ganyan maganda. Parang hindi siya gitna eh, no? Diba, ginigitna ko pe. Okay. When it comes sa love, sa love talaga, ano, andito yung sitwasyon na ano eh, nagkaroon ng third party or nagkaroon ng pagsisinungaling. No? Kaya ba dito separation na to? Yes, nagkaroon ng kung kayo nagkahiwalay nitong tao na to, andito yung sitwasyon na pinaniwala ka niya, no? Oo, minahal ka niya, dumating kayo sa point na yun, pero dumating na din yung point na pinaniwala ka na lang niya sa kasinungalingan, no? Na nagaganap o nangyayari in this relationship. Kumbaga, niloko niya, naging liar siya, dishonest, naging betra siya, nagtaksil siya, babae ng lalaki, or naging manipulative siya sa'yo, o dinaya ka talaga niya, ano, in this relationship. Sa nakikita ko to, or vice versa tayo kasi wala akong pinopoint na pangalan. Pero handun yung sitwasyon, alam mo yung nagkakaroon naman ng pagsisisi. Siyempre, isa sa inyo nagkaroon ng pagsisisi, na bakit ko nagawa yun, bakit ganyan, bakit ganon, sana hindi, sana ganon. Nahandun yung sitwasyon na ate makipag-communicate mo siya sa akin. It's no eh, no, sa ngayon. Nakikita ko na day jungling. Sa iba naman sa inyo, if you are single, may tao na parating na bago sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. May bago at luma, alam mo, sa kanino ka? Ano ba yun? Naloko na. No? Maaaring iba kung kayo naman is in relationship, no? If you're in relationship, isa sa inyo is nagkakaroon ng choices sa buhay. Maaring meron nagkaka-crush siya o may ibang tao siya na ina-admire, maaring ganun sa iba sa inyo. And then, andun din yung sitwasyon na sa ate may plano ba sa akin yung karelasyon ko. Sa ngayon, hindi ko nakikita. This person is hindi ko pa nakikita na magkakaroon kayo ng directions in this relationship. Sa ngayon, hindi. Pero, maaring napag-uusapan, pero hindi ko pa nakikita kung magkakaroon. Siguro may mga bagay lang siya na gusto niya itago sa'yo kasi ayaw kanya masaktan, maaring ganun, kung nasa relasyon kayo nitong taon na to. Yun ang nakikita ko dito. Kung magiging maganda, hindi ko pa rin nakikita no? Pero there's a deep wound situation. May mga pagdadaanan kayo na problema, struggle, problem in this relationship. Sana hindi dumating kayo sa point na paniwalain ka na lang niya sa lahat ng sinasabi niya kahit hindi totoo. Kasi may pagsisinungaling ako na nakikita dito. Minsan siguro, isa sa inyo is nagiging paranoid sa pakipag-usap or very defensive or may pang-iinsulto or minsan nakakabastos na pananalita. Mga hindi good. Plano, wala akong nakikitang plano sa ngayon no? Hindi ko siya nakikitaan kung may plano siya sa'yo. Pero sinasabi naman niya na mahal ka niya, gusto ka niya. Mahalaga ka naman daw sa kanya. Mali mo, di ba? Times comes. Iba-iba naman kayo na ng energy. Mali mo, hindi mo to energy, di ba? Ano po to universe? Kay Taurus. Uy, tapos na to universe? Hindi pa. Okay. May tao dito na medyo may drama, no? May tao na may drama, may tao na gusto niyang ulitin ang sitwasyon. Yan ang nakita ko dito. Halimbawa, relationship. Halimbawa, relationship. Diba? Diba na ng tuhod ko?
Halimbawa, relationship, may tao dito na hindi pa siya totally nakaka-move on. Ganyan. Kumbaga, nalulungkot siya sa nakikita ko dito. Hindi pa siya totally maaari naaalala ka pa niya. Handun yung lungkot. Handun yung na-stagnant itong tao na to. Yun na nakikita ko. Gusto niya pa ng isang pagkakataong muli sa iyo. Pero nakita ko dito kasi someone is tumahak na siya ng ibang journey eh, no? Sa nakita ko, either siya is nawala na sa buhay mo or they're lost o meron na siyang na-found na bagong direksyon sa buhay niya or found love. Ganyan, maaring ganon sa nakikita ko dito. Kung 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 kayo, kung may namatay, sabihin ko lang kasi may nakita akong loss eh. Kung may namatay, ang nakikita ko dito, itong taon na to hindi pa siya hindi pa siya nakakatahak ng direksyon sa buhay. Kung iba dito matagal na tong nawala, no? O iba dito matagal na siyang nawala, siguro matagal na tong nawala iba eh. Pero hindi pa siya nakakatawid. Sa iba hindi ko alam why, pero na masyado siyang emotional this time. Andun yung drama situation, emotions, or may pinagdadaanan siya. Kasi why? Tingnan mo si David. Siguro meron pa siyang dapat na clarity, di ba? Sa taas o may gusto pa siyang may tinatahak pa siya na hindi magandang sitwasyon. Pero hindi ko pa nakikita na maganda na yung cycle niya. Sa mga nawalang buhay Sa mga relationship, ganun din. Sa iba naman sa inyo, may mga bagay daw na hindi nyo kayang i-withdraw. Medyo may pagka-sensitive kayo this time. So nakita ko dito, may mga lungkot, puot, stress, may insecurity or someone's insecure sa'yo, maaring ganun. Ibig sabihin, may tao dito na sinasabi niya na sana is makarma ka. Sana ganito, sana ganyan, sana malasin ka. May taong nag-iisip sa'yo ng dark thought or maybe this is you. May pinag-iisipan ka na tao na ganun. Tingnan natin. Uy, ano ba yun? Layo lang narating mo. Wheel of Fortune, ano ba yun So, nakita ko sa'yo dito, you want to follow your heart. Kaso, may mga bagay lang talaga. Kasi may dumarating sa'yo na opportunity, May mga bagong opportunity, kumbaga, love life man yan, opportunity man yan na ikakabago ng buhay mo. Siguro, this is the time na kailangan mo na tumahak ng ibang destination, Sa nakita ko dito kasi magiging maganda yung resulta nito. Kumbaga, sa iba sa inyo, siguro nyo opportunity, there's a potential ending of a situation o kinakailangan na para dumating si Wheel of Fortune kasi mas magiging maganda yung buhay mo. Ito na this is a time to invest to yourself, to invest to new things, to invest or to create your idea na maging totoo iyon, gawin mo yun sa sinasabi dito. Start a new beginning. Kung iba sa inyo is may pagtahak ng bagong direction sa buhay. May mga mamaster rin daw kayo. May mga bibigyan kayo ng effort and hard work. May mga i-develop kayo. May maaring talent, practicing something. May mga hard work situation ako na nakikita sa inyo. Pero magiging maganda to, May offering ako nakikita sa iyo. Someone's offer you something na ikakaganda ng buhay mo or pagtahak ng bagong buhay. Yun ang nakita ko. May hinihintay yung iba, Siguro iba is you're waiting for something. Waiting for a luck. Huwag ka lang maghintay. Kung may hinihintay ka na resulta, huwag kang maghintay. Give an effort and hard work and focus doon sa bagay na yun. Kasi kung maghihintay ka lang na bumaksak yung bunga, hindi siya magaganap. Yun ang nakikita ko dito. 5 of Cups. Mag-action ka. May naghihintay sa'yo na good fortune dito. Good luck, good fortune, and good karma coming. You need to follow your heart lang,
Kung ano man yung i-offer sa'yo ni universe, ay nako, grab it. Siyempre, mag-trust ka pa rin sa intuition mo. Ano ba yun? Nala-lack of confidence ka dito ah. No, yes, may sadness. Ako nakikita sa'yo. May mga, parang alam mo yung you feel incomplete or may mga bagay na hinahanap mo. Yung sarili mo, may mga hinahanap ka, nakakulangan. May mga bagay o sitwasyon, nasa sitwasyon ka na hindi ka na masaya, nagkakaroon ka ng disappointment, na gusto mo na i-let go, may mga bagay na ayaw mo na magtiyaga, ayaw mo nang pagpursigahan, may mga ganong sitwasyon. Ako nakikita sa iyo. And then also, may tao rin ako nakikita dito na hindi siya pwedeng maasahan or hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. May tao na ayaw niya ng challenge or ayaw niya ng problema. Kaya maaring itong tao na to is aalis siya sa'yo or ikaw ito, ilelet ko kanya or iiwasan kanya. Vice versa. May mga sa iba sa inyo may mga pagpapaliban na magaganap o mangyayari, no? Siguro, halimbawa, gusto mong tumahak ng bagong journey, gusto mong tumahak ng bagong path, ganyan. Maaring ipagpaliban mo muna yun for a while. Kung trabaho man yan, project man yan, any situation, may pagliban ako na nakikita sa'yo. And then, ang nakikita ko rin dito ay you don't want to fight for something. Parang andito na situation mo na, bahala na. Kung ano lang yung mangyari. Ganyan. Nandun ka sa sitwasyon mo. Sana wag naman. Meron ako nakikitang collapsing or may pagbaksak, pagguho, o pagkasira. May nakita kong ganun. Meron din na tao or ikaw or someone, there's a breakdown. Yun na nakikita ko dito. Iba dito nagkakaroon ng chronic fatigue, no? Sa iba sa inyo. Or someone. Alagaan niyo yung sarili niyo, ha? Iba dito kasi ano eh, alam mo yung ang bigat-bigat na ng diraranas mo, yung sa'yo, ikaw na yung pumasan ng lahat ng bagay o ikaw na yung pumasan ng lahat ng responsibilidad. Wag mo naman ganun. No? Kumaga, kailangan din na 50-50. Wag mo, hindi ka naman si Superman, hindi ka si Spider-Man, hindi ka si Wonder Woman o si Darna. No? Wag mo pasanin lahat ng responsibilidad o lahat ng problema na hindi naman dapat. Kasi pag ganun, walang patutunguhan yung another side, di ba? Okay, sa nakita ko sa'yo dito, yes, may mga collaboration, partnership, dealing, recognition also. Parang haharap ka sa maraming tao o nasa in a public place ka, maaring artista ka, public, TikTok, Reels, ganyan. Or nasa place ka na matao, pabrika, doktor, mga ganun sitwasyon. You will become a center of attention, sinasabi rin dito. Pag-uusapan ka, baka may mga pag-uusapan rin kayo related to a work, money, sa iba sa inyo. May mga exciting situation, then exciting plan, exciting situation coming. Ang nakikita ko rin dito, may mga bagay o sitwasyon ka na you still holding, na hindi mo pa siya kayang i-let go, hindi mo pa siya kayang pakawalan, may mga ganon. Sinasabi rin na kailangan mo mag-save ng money. Think to the future. Kailangan mo rin ng self-care ha. Sabi ko tulad na sabi ko kanina, alagaan mo yung sarili mo. At may mga tao na susuporta sa'yo or may tao kang susuportahan. Vice versa tayo. Yun ang nakikita ko dito. May tao na mag-share ng goals sa'yo or you share your goals with someone. May achievement ka ha. May marireceive kang achievement. Sabi sa inyo, mangyari to within a 6 days, 6 weeks, 6 months. Ganyan. By the next year, ang nakikita ko sa iyo, may bagong pagtahak ng journey ka na tatahakin. May bago. Hindi ko alam in what. Parang naaninag ko kanina dito. Yeah, may bagong tatahakin ka. Siguro sa iba, 1 day, 1 week, 1 month. Sa iba, 1 year.
Mag-change yung journey mo, ibig sabihin. Yun. Arigato namaste, God bless.